Isa pang oil tanker mga kapatid ang pinaniniwalaang konektado sa Iran ang kinuha ngayon ng Estados Unidos. Pag-usapan natin mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon dito sa balita mula rito sa UNTV News and Rescue, pinigil at sinakyan ng puwersa ng Amerika ang isa pang oil tanker sa Indian Ocean na umano'y konektado sa Iran. Ito'y pangalawa na kung ito'y konektado talaga sa Iran, pangalawa na to kasi yung isa yung Tuska. Diba? Kinuha ng kinuha ng Amerika yon, pinaputukan nila yung engine room nun tapos kinuha nila, sinakyan nila. At ngayon nasa custody nila. So ayon dito sa report, isa pang barko na sinasabing konektado sa Iran ang kinuha muli ng Amerika. Para makuha natin yung buong detalye mga tol, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Hinarang ng mga puwersa ng US Defense Department ang isang oil tanker na MT Tiffany sa Indian Ocean at agad itong sinakyan ng mga sundalo. Buti hindi na pinaputukan, no? Hinarang at sinakyan na agad. Ayon sa Pentagon, ang nasabing barko ay isang stateless sanctioned vessel na Stateless, ibig sabihin walang flag, walang nagmamayari, hindi alam kung anong bansa galing, no? Boarding of the stateless sanctioned MT Tiffany without incident in the Indo-PACOM area of responsibility. So without incident, hindi nagkaroon ng tensyon, hindi nagpaputok, no? pinaghihinalaang nagbibigay ng suporta sa Iran. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng US Indo-Pacific Commando Indo-PACOM. Sa video na inilabas ng Department of War, makikita ang US troops na nagrappel mula sa helicopter patungo sa deck ng barko upang kunin ang kontrol nito. Batay sa mga datos, ang Tiffany ay naglayag sa pagitan ng Sri Lanka at Indonesia at pinaniniwalaang nagkarga ng halos 2 milyong bariles ng langis mula sa Iran. Naiulat na ang kargamento ay kinuha sa Kharg Island na isa sa mga pangunahing oil export hub ng Iran bago ito dumaan sa Strait of Hormuz. So wala pa naman ako nakikitang reaction dito mula sa Iran, no? Hindi ko pa nakikita yung balita. Pero kung sakasakaling ito'y konektado nga sa Iran mga tol, ito'y pagpapatunay na talagang ginagawa ng Amerika yung sinasabi nila mga tol, na talagang haharangin nila yung mga barkong galing sa Iranian port. Ayon sa Pentagon, hindi dapat maging taguan ng international waters para sa mga barkong lumalabag sa sanctions. Ito na ang ikalawang barkong hinarang ng US sa mga nakaraang araw, kasunod ng pagkakasamsam sa isang Iranian cargo ship na malapit sa Strait of Hormuz. Yung yung isang Iranian cargo ship, hindi oil tanker yon, cargo yon. Hindi natin alam kung anong laman nun sa mga... Yung cargo ships kasi may laman ng mga container yun. Itong pinapakita dito. Container ang laman nun. Pero yun ay pinapaniwala ang galing China. Na ang ikalawang barkong hinarang ng US sa mga nakaraang araw, kasunod ng pagkakasamsam sa isang Iranian... Merong mga container doon sa cargo ships. Ito yung pinaputukan ng US . Ito yung ikinagagalit ng Iran na sinasabing paglabag doon sa ceasefire. No, akala nga natin magtutuloy-tuloy na yung bakbakan, buti na lang nag-announce ulit si US President Donald Trump na dahil daw sa request ng Pakistan is palawigin pa yung ceasefire. So ibig sabihin mga kapatid, sa ngayon, payapa muna dyan, wala pang bakbakan, walang hulugan ng bomba o walang bombahan na mangyayari dyan until such time na makagawa daw ng kasunduan, no? Yun yung pagkakasabi ni Trump. So sana nga mga tol, pero anytime pwedeng magbago yun, hindi natin pwedeng panghawakan yun di ba? Within 24 hours, 48 hours, kahit nga mamayang gabi lang, pwede na magbago yun cargo ship na malapit sa Strait of Hormuz. Bahagi ito ng mas malawak na naval blockade ng United States laban sa Iran upang putulin ang kita nito sa pag-e-export ng langis at iba pang materyales. Sa unang linggo pa lamang ng operasyon, mahigit 27 barko na ang napilitang lumiko o bumalik dahil sa pagpapatupad ng blockade. Since the start of the US blockade against ships entering or exiting Iranian ports. Mga galing lang naman sa Iranian ports US forces have directed 28 vessels to turn around or
return to the port. Giit ng US military, hindi lamang sa Middle East ipinapatupad ang blockade kundi pati sa ibang rehiyon tulad ng Indo-Pacific. Nangyari ang insidente sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran. Jovic Berman. Alright, so ito yung mga balita ngayon mga tol, pero ang good news no ay pinalawig pa ni US President Donald Trump ang ceasefire sa madaling salita kasi matatapos na yun yung 2-week ceasefire. Sabi nga gano'n ni Trump nung isang araw nung April 17, sabi niya gano'n is hindi na daw niya palalawigin pa yung ceasefire. Pag natapos daw ang ceasefire at walang deal na naganap is maghuhulog ulit ng bomba ang Amerika sa mga power plant, sa mga tulay, yun nasabi mga tol. Pero good news dahil pinalawig yan ulit at hindi na matutuloy yung mga ganong mga bagay na posibleng magpaano na naman, magpatindi na naman dito ng bakbakan. Pero merong babala yung IRGC. Gusto ko lang ulit i-recap mga tol para at least makita ulit ninyo. Ayon dito kay Ebrahim Solfaghari, ito yung madalas nating nakikitang tagapagsalita ng Iran's military mga tol. Sabing ganon, everyone must leave the United Arab Emirates. Lahat daw kailangan umalis na sa United Arab Emirates, sa Qatar, sa Bahrain, sa Saudi Arabia and Kuwait immediately. Agad-agad, sailors on board, all ships in the Arabian Gulf must also prepare to evacuate their vessels, siguro merong hindi magandang susunod silang binabalak, pero mga tol, tabayanan na lang natin tulad nga sinasabi ko lahat ng mga bagay na ina-announce pwede magbago Within 24 hours, kahit nga ilang oras lang pwede na agad magbago yun di ba? Ganun talaga hindi natin kontrolado yan Minsan nagkakaroon na tayo ng pag-asa matatapos na gera, matatapos na yung mga kaguluhan dito, baka bumalik na sa normal lahat. O yan na, binuksan na yung Strait of Hormuz. Good news yan para sa lahat. Tapos maya-maya sasabihin na naman, sarado na ulit ang Strait of Hormuz. Sasabihin ni Trump, nagkakasundo na ang Amerika at saka ang Iran. Tapos sasabihin ng Iran, hindi naman kami nakikipag-usap sa Amerika, di ba? Alam mo yun, parang pag ganun tayo, parang ang tawag dito, yung graph sa mga stocks, pataas, pababa, pataas, pababa Anyway, ang mahalaga mga kapatid ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat kahit na mahirap ang ating daigdig ngayon. Kapit lang mga tol, matatapos din ang lahat ng yan. Pabalik din sa normal ang lahat. Hilingin lang natin na sana itong mga leader na to is matapos na yung galit nila sa isa't isa at magkasundo na sila. Buti sana kung sila lang ang nagkakaperwisyuhan sa isa't isa kaso nadadamay ang buong mundo ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.